magkasakit kaysa mabuhay at kumain araw-araw. Eh bakit? Pag kumain ka, at ikaw ay pag ikaw ay malakas at araw-araw kang nakapamumuhay ng malakas, natitipid mo kung ano yung meron ka. Pero pag magkasakit ka, nako, kahit wala ka na, makapanghihiram ka pa, makapangungutang ka pa, para lang gumaling ka. Kaya maraming tao, para lang gumaling, nasisimot talaga eh. Nasisimot ang lahat ng ipon, nakakautang pa, ano yan, para lang malunasan yung karamdaman. Pero mga kapatid, yung ikaw ay nagkasakit, lalo na nagkasakit ka ng malubha, pero naranasan mo yung healing power ng Panginoon. Praise the Lord. You should be thankful to God. Amen. Talagang marapat lang magpasalamat ka sa Panginoon. Amen. Bakit? Ang Diyos kasi ang nagpapagaling. Amen. Kaya sabi sa Isaiah, sabi ng Panginoon, paano tayo gumagaling sa karamdaman? Sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon, may kagalingan tayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Yung ibang tao kung saan-saan pumupunta para lang magpagamot. Nagpapagamot sa albularyo, nagpapagamot sa mga faith healer, kung sino-sino ang tinatawagan, si Santa Veronica, si Santa Maria, si San Pedro, si Saint Jude, kung saan-saan tumatawag. Hindi alam ng karamihan na mayroon lang isang dapat tawagan para sa kagalingan. Na siyang nagpapalat, nagbibigay nito. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Lahat ng nakaranas ng pagpapagaling ng Diyos, magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. At mga kapatid, ang isa pa na pagpapalang panlupa ng Panginoon ay ang pagliligtas sa atin sa mga Praise the kapatid. Lord. Mga kapatid, ang panahon ngayon napakasama. Yan ay binibigyang linaw ng salita ng Panginoon sa aklat ng 1 John. Na ang sabi rito sa 5:19, ano daw ang kalagayan ng sanlibutan ngayon? Sabi sa 1 John, ang sanlibutan ngayon nakahilig sa masama. So ang sanlibutan talaga sobrang sama. Sa 5:19 ang sabi ng 1 John, lalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. So anong kalagayan ng lupa ngayon, ng kapaligiran natin? Sabi, masama. Kaya ang lumalaganap ngayon na kasamaan, hindi mo maikukumpara ng mga unang panahon. Bakit? Noon ang pagpatay isa-isa lang. At pag ang tao pumatay, takot na takot, nagtatago. Ngayon, mga kapatid, ang pagpatay ng tao, masakit. Dati ang mga sanggol, inaaruga. Ang mga bata, hinihili. Ngayon, nire-rape. Hindi lang ng ibang tao, mismo magulang. Ano pa? Ano pa ang patunay ng saganang katampalasanan at kasamaan? Dati ang magulang ginagalang. Ngayon, magulang sa anak, anak sa magulang nagpapatay. Ganyan kasama ang sanlibutan. Kaya yung ikaw manatili na ikaw ay safe sa kabila na karahasan, mga krimen, sa paligid natin, yan ay napakalaking biyaya. Napakalaking biyaya yan. Yung ikaw ay maglakad dito sa Japan, bagamat dito sa Japan, hindi masyadong halata ang krimen, pero dito sagana ang krimen. Kumbaga ang Japan, hindi kabulgar ng Pilipinas. Sa Pilipinas, kapag may nangyaring patayan, ako, nililitratuhan pa yung namatay, nakahandusay, punong-puno ng dugo. Di ba? Makikita mo sa dyaryo, nako, nakahandusay gano'n, hindi man lang takpan ng dyaryo. Pero dito, pag meron kang nakita sa TV na balita na pinatay, nakatakip ng lona. Pati yung area ng pinagpatayan, nakatakip ng lona. Ano yan? Kino-cover nila ang kanilang kahihiyan. Bakit? Ayaw nila na ang mga tao maapektuhan ng krimen. Pero gayon pa man, sagana rin ang krimen sa bansang ito. Itinatago lamang. Kaya mga kapatid, kahit tayo nasa ang lugar, totoo, napakasama ng sanlibutan,
Amen, Maliban sister. ng tulungan ka ng Diyos. Ay. Bakit? Mapanganib ang sanlibutan. At ang kapanganiban ng sanlibutan ay hindi maiiwasan ng tao. Ay. Pero ang biyaya ng Panginoon sa ating binasa, ang sabi, ang Panginoon ang siyang nag-iingat sa atin sa kapamakan. Praise the Lord. Kaya sabi dito sa verse 4, balikan natin yung awit 103. Sabi dito sa verse 4, ang Panginoon nag-iingat sa atin sa kapamakan, sabi, na siyang tumutubos sa iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Glory. Sa aklat ng awit 34, verse 6 to 7, sabi, siya'y nagsusugo ng mga anghel upang tayo'y isang galang, ipagsanggalang, ipagtanggol laban sa mga masasama. Amen. At ang sabi sa aklat ng 2 Korinto 1 talatang 10, ang Panginoon ang nagliligtas sa atin, siya ang nag-iingat sa atin. Glory to God. Kaya yan yung mga panlupang pagpapala ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ang mga spiritual na pagpapala. Glory to God. Ano-ano ang mga spiritual na pagpapala? Una, mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos sa kaligtasan. Amen. Praise the Kaya Lord. sabi sa 2 Thessalonians, tumatawag ang Diyos. Kaya itong mga naririnig natin na pangangaral, hindi galing sa akin to. Itong naririnig yung mensahe, galing sa Diyos to. Amen. Amen. Ako lang ang Praise the Lord. tagapagsalita. Amen. Yung mga narinig nating mensahe mula pa kanina ng Sunday School hanggang sa mga bahagi ng worship na ito, sa offertory, hanggang mamayang hapon, hindi kami sa sarili naming karunungan at kaalaman ang nagsasalita niyan, kundi yan mensahe na ibig ng Diyos na ipaabot sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi, ang pagtawag ng Diyos sa atin sa kaligtasan. Glory to God. Ano yung kaligtasan? Anong kaligtasan? Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Praise the Lord. Mahalaga ba ang kaligtasan? Amen. Mahalaga ba ang kaligtasan? Amen. Mahalaga ang kaligtasan. Dahil kung wala nito, sino man ay mananagot sa kanyang kasalanan. Kaya yan ang sabi sa aklat ng Hebreo 2, talatang 2, na kung ang tao ay walang kaligtasan, mananagot siya sa Panginoon.